Ronski Beat. Double P, Leo Double DY. Live kami pa rin dito sa Milano Hood. At kasama ko ngayong gabi, walang iba, Monkey ng Plucky Tribe. Monkey ng Plucky Tribe. Yes, sir. Madami kami dito ngayon. Audience. Bakit ka ba Monkey? Monkey. Kasi simula nung bata pa lang ako, niloloko ako ng mga tao dahil sa tenga ko. Malaki kasi tenga ko. Uh-huh. Kaya mukha daw akong unggoy. Imbis na ma-depress, pinangatawanan ko lang. Anong sinabi mo? Nagagano ka na lang. Nag-uumpisa ka. Parang gano'n. Pagkagising, gumagano no. Which is naging trademark, kumbaga, simula pagkabata. Monkey na talagang palawi mo o unggoy? Hindi naman palayaw. Parang May tropa tayo kanina, tinawag kang unggoy eh. unggoy na evolve daw. Pero ang tunay mong pangalan is Vince. Dalawang pangalan ko, Paul Vince. Paul Vince. Paul talaga ako. Sa Padova, ang tawag sa'yo? Vince. Vince. Parang Vince. Yung Paul, hindi na ginagamit. Kumbaga, Mga sa school. pinsan, sa trabaho. Kasi yun yung nangunguna eh. Paul. Mismo, di ba? Ang tawag dito, mula Padova ka ba lumaki or pinanganak ka ba dito sa Italia? Bale, pinanganak ako sa Bologna. Aha. Sa Bologna ako pinanganak, pero lumaki ako sa Pilipinas, sa lolo ko. Hanggang 7 taon. Tapos, bakit ka napapunta ng Padova? Kasi, nung binalik ako dito ng mga magulang ko, sa Padova na nagtatrabaho sina mama at papa. Kaya, doon ako. Pero nag-aral ka sa Pilipinas? Oo. Elementary lang. 7 Oh. sabi mo eh, di ba? Oo. First elementary. First year elementary, tas bumalik na ako dito. Grade 1, ibig ko sabihin. At, kamusta ang buhay sa Padova? All goods naman. Trabaho, bahay. Kung tahimik. ikukumpara mo yung buhay ng mga Pilipino sa Milano, kasi lagi ka naman sa Milano, kumpara dun sa mga buhay ng mga Pilipino. Hindi, wag na natin sabihin Pilipino, mga kabataan. Mas masaya dito. Mas kalog dito mga tao. Doon tahimik lang eh. Kahit bagong taon? Oo. Ba't ba kasi Tunay, wala. Nung bagong taon, wala akong ginawa. Bahay lang ako. Hindi ka nagpaputok? Hindi. Hindi eh. Hindi, Bagong hindi, taon hindi. nagpaputok. Ano bang iniisip mo? Hindi. Wala pa tayo sa kanto 10, ha? Itong bagong taon na to, hindi. Hindi. Ah. Nung mga nakaraan, no. Sige, maniniwala naman kami. Ito, Monkey. Kakaiba itong podcast guy na nasabi ko nung unang live namin. Kasi pag-usapan namin, pagiging rapper, battle MC, and then at the same time, same person, influencer din. Anong nag-spark sa'yo para mag-rap? Kumbaga, sino yung napakinggan mong rapper na naging inspirasyon mo para pasukin yung pagiging rapper? Inspirasyon talaga. Si Karma at yung utol niya. Yun talagang naging inspirasyon ko para pumasok ako sa rap. Kasi si Karma, dati pa lang, nag-rap na. May grupo sila sa Padova, Cubs Crew. Ang nandoon, ibang mga rapper sa Padova, si Karma, tas yung bunso niyang kapatid. Tropang dikit ko yung bunso niyang kapatid. Pinakinggan ko yung mga kanta nila. Sabi ko, ayos to ah. Try ko nga din kaya. Tas yun, simula noon, nag-rap na rin ako. Anong kanta yung una mo ni-record kung tanda mo? Doon sa samahan namin dati sa Padova. May samahan kasi kami dati. Kasama ko yung utol ni Karma, tas iba pang mga talubata doon. Meron kami mga grupo. Yung isa sa kanila nagaya, sabi, gawa tayong kanta. Trip-trip lang. Gumawa kami. 6 minutes yung kanta na yun. Parang all-star. Tas simula doon, nung na-record namin yon, nirelease namin, gumawa na rin ako ng kanta kasama sina Karma at yung utol niya. Doon talaga nag-umpisa yung aking legit na pagrarap. First na
solo mo? First na solo ko. Bukod sa solo mo sa kwarto. Ha? First Masyado ka na seryoso eh. First na solo ko, Fake Homie. Ha? Fake Homie. Yung title ng kanta, Fake Homie. Year ano ito? Siguro 2020, 2021. Yan. Mhm. Kasi nung panahon na yon, bumili ako ng mga gamit para makapag-record eh. Kasi nung una, kay Karma lang talaga ako nakikirecord. Si Karma lang talaga marunong sa amin. Tinanong ko siya, sabi ko, G, ano bang kailangan para makapag-record? Sinabi niya sa akin, mic, PC, yon, speaker. Bumili ako para makapag-record ako ng solo. Then, yun, doon ako nag-start mag-record ng solo, gumawa ng mga solo songs ko. Goods pa ba kayo ni Karma? Goods. Kumbaga, hindi na kagaya ng dati, pero masasabi ko namang goods. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari? From scratch ba talaga? Ang gusto mo? Ikaw, kung anong gusto mo. Kung gusto mo, ano Kasi eh. mahabang kwento to eh. Okay lang, may 3 hours tayo eh. Haba na. Kala ko 2 hours lang. Sabi mo sa akin 2 hours lang. Ano bang nangyari? Hindi, kasi Oh. ito ay naririnig lang namin Mm. about sa issue nyo. Although, mahal ko kayo parehas. Mahal kayo ng Milano parehas. Kahit sa man siguro sa mga Plucky Tribe, walang kakampi sa isang side lang o kahit sa lyrical division. Wala din naman nangyaring ganun. Pinagtataka lang namin kasi magkasama kayo. And then, biglaan na lang, meron kayong beef dati. Na goods na ngayon. I think hindi lang kayo nagkaintindihan siguro. And then, nasabi mo ngayon na siya yung inspirasyon mo. Pero, biglang Tunay. Siya talaga, tsaka yung utol niya, naging inspirasyon ko sa paggawa ng mga musika. Kung ako tatanungin mo, boss, parang hindi ko din alam kung anong nangyari. Promise. Kasi goods naman kami eh. Ang nangyari doon, bigla na lang nagalit si Karma sa akin. May GC kami doon dati sa Messenger. Bigla siyang nag-live sa GC. Tas nag-post siya ng story sa FB na parang may pinapatamaan. Di ako, ramdam ko na parang para sa akin to. Parang gano'n. Pero goods kayo ngayon, di ba? Goods na kami. Ano masabi mo kay Karma ngayon? Live your life, I live my life. Ganun lang. Kumbaga, gawin mo lang yung kilos mo, ako gagawin yung kung akin. Kumbaga, kapag may kailangan ka, walang no grudges. Ganon. Mismo. Shoutout kay Utol Karma. Sana one day nandito ka rin. At gusto ko rin marinig yung kwento mo, di ba? Pero kayong dalawa naman, magkabaro na kayo, magkababayan kayo doon sa Padova. Mas maigi siguro, no? Mas pag may unity, mas may possibility din na lumawak din yung community ng rap o hip-hop sa Padova. Sa tingin ko, mas anong ganun. Kasi sa Padova, mga Pilipino sa Padova, talagang iniiwasan namin na kami-kami mag-away. Kasi ang mentalidad namin doon, tayo-tayo na nga Pilipino dito, tayo-tayo pa mag-aaway. Parang ang pangit naman tingnan. Mismo. Okay. Ba't ka tumawa? Balik tayo syempre sa pagiging rapper mo. Paano ba magsulat ang isang monkey? Nauuna yung beat o nauuna yung lyrics? Beat. Pag may natipuan akong beat, parang sabihin natin freestyle lang ko ng konti, tas isusulat ko na. And yung sa lyrics, wala ka ba mga kantang nauna yung lyrics na pwedeng hinihintay mo lang yung tamang beat? Hindi. Ang madalas mangyari sa akin, halimbawa, nakahanap ako ng beat, susulatan ko, tas nakahanap ako ng bagong beat na mas nababagay doon yung sulat, pinapalitan ko ng beat. May ritual ka ba sa mga gantong pagsusulat? Ritual? Anong ritual? Yung mga anito, mga gano'n. Wala. Hindi. Wala eh. Hindi. Hindi, yung ritual na sinasabi ko is more on gaya ni Sargon, nakikita mo lapis at papel pa rin.
may mga ritual na kailangan pag nagsulat ako, tulog ang paligid. Hating gabi, madilim ang kwarto, maliwanag. Trabaho. Dapat nasa trabaho ako. Para bayad ka din, no? Mismo. Lakas na. Hindi kasi kapag sa trabaho, habang nagtatrabaho ako, pwede naman kami mag-headset sa trabaho. Pinapakinggan ko yung beat. Tapos pumapasok lang. na. Pinapaulit-ulit ko. Hanggang sa nakakaisip na ako ng mga lyrics. Mismo. Ano yung tumatak na lyrics na kung saan proud na proud ka sa tingin mo? Teka, iniisip ko yung mga kanta ko eh. Siguro yung sa... ang hirap. Hindi ko natanda yung mga lyrics ko. Kakatiktok mo yan. Siguro. Pero, syempre, ang isang monkey, kapag nagsulat, mas more on reference o galing sa puso o galing sa sa paligid mo. Combine, mix. Kumbaga yung nasa isip ko, galing talaga sa puso, tas sa paligid na rin. Doon ako kumukuha ng inspirasyon eh. Kumbaga yung mga nangyayari sa buhay ko, yun ang inaano ko sa lyrics ko. Mismo. Mas maganda, yun ang pure hip-hop na tinatawag, sinasabi. Mic check. Okay, next question tayo. Kumain ka na ba? Di pa. Hindi Nag-record pala to, kami. hindi pala. Pero hindi naman ako gutom. Hindi pala to. Sorry. Anong style ng beat ang masasabing bagay kay Monkey? G-Funk. G-Funk. G-Funk at saka boom bap. Hard boom bap. Yung aggressive talaga. Paano yung hard? Yung boom boom bap. Bim bang, di ba ganyan? Ganon. Lakas mo doon ha. Boom boom. Bem bang. So yun, kumbaga G-Funk, tapos boom bap, trap. Kasi sa Plucky Tribe, madaming nagtatrap eh. So lalo na yung trio ng tribo. Sinubukan ko pero hindi ko talaga, sabihin natin, kaya ko siyang sulatan pero tingin ko hindi para sa... Pero kaya mo din. Kaya, kung sa kaya. Pero mas more on ka talaga sa G-Funk. G-Funk, boom bap, at saka love song. Dun. Sinong idol mo sa G-Funk? Sa G-Funk, si Mr. Capone. Chicano, Cholo. Oh, G-Funk. Pero ginagawa din ni na Snoop, ganun. Nila Dr. Dre. Kaya ako nabanggit sa'yo, kasi pupunta tayo syempre sa Plucky Tribe. Kaya nabanggit ko kanina, madaming nagka-trap sa Plucky Tribe. Paano ka nga ba napasali sa Plucky Tribe? Chinat lang ako ni paring Francis. Sabi sa akin, may grupo ka na? Sabi ko, wala. Hindi ko tanda kung PDC pa ako noon o hindi na eh. Kung nagkatalo na kami ni Karma. Pero basta nag-chat sa akin si paring Francis. Sabi, G, may grupo ka na? Sabi ko, wala. Sabi sa akin ni Francis, akin ka na. Sabi ko, sige. Ano sabi mo? Sabi ko, sige, yun na ako. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang ako. Kanino ka lang? Sa'yo lang ako, Francis. Pag ganun ka. Yun, simula nun, parang naging Plucky Tribe na ako. Parang o naging? Naging Plucky Tribe na talaga ako nun. Kasi hindi pa kami nagkikita eh. After niya akong ayain. Kaya parang sabi ko, Plucky Tribe ba ako? Hindi. Magaling talaga si Francis, no? May napapa-oo, hindi pa nakikita, no? Magaling talaga si Francis. Nakita kami nung Lyricala 1, tas nung laban ko kay RVD. After noon, nag-chat siya sa akin. Pero hindi ko pa siya nakakausap personal. Sigurado din talaga dumali si Francis. Sure ball. Tawag muna para di ba? Pag nagkita, alam na. No? Oo na kagad sa phone.
Nandito si Francis. Shoutout sa'yo, Francis. Akala mo tapos na ako sa'yo Teka lang So napunta ka ng Plucky Tribe. Ano yung unang kanta na parte ka ng Plucky Tribe? O parte ng Plucky Tribe na napasama ka sa kanta? Damn. Wala. Unang-una? Siguro yung All-Star namin. All-Star Tribute 2.0. Yun talagang pinakauna kong kanta na kasama mga Plucky Tribe. Kasi wala pa akong kanta na featuring kahit isa sa kanila. Hanggang ngayon. May tinatrabaho kami ngayon na bumalik nga ako sa rap scene. Talagang sabi ko, kada isa sa Plucky Tribe gusto ko may kanta ako. Kasi dati, yung tribo lang. Target mong pinakauna? Kaka-record lang namin kanina ni Kobe. Tas kami ni Francis. Meron din kami ni Francis. Hindi lang isa. Meron din si Francis. Niyayaya ko lagi. Wala din naman bato Mala J-Riz din. Mala J. Puro yaya ng collab. Wala din. Hindi, mahal natin yan si Francis. Pero sasabi ko lang, di ba? Tunay naman, di ba? Oo. Paglasing, miss you, body, mga ganun. So yun, gaano naka-impluensya sa karir ni Monkey ang Milano artist o Plucky Tribe artist? Sobra. Kasi ang init ng eksena sa Milano pagdating sa rap scene. Kumbaga, lahat active. Yun yung bagay na hindi mo makikita sa mga rapper ng Padova. Consistency. Yun ang talagang nagpabalik ng init ko sa rap. Yung makita ko yung mga artists ng Milano na talagang consistent sa paggawa ng musika. Kasi yun yung gusto kong artist lalo na sa mga makokolabo ko. Ayoko nung, tara, game, tas hindi na susulatan. parang may nasasaktan. Yun. Sino yung mga Milano artist na gusto mo makakolab? Plucky Tribe, syempre. Si paring Francis talaga. Si Kobe. Tas si Trix. Yung trio ng tribo talaga. Italian song talaga bala ko dati pa. Kasama yung tatlo. Tapos sa LD, si Idol M-Class talaga. Si Idol M-Class. At kung mabibigyan ng pagkakataon, si Idol Zay din, syempre. Oo naman, syempre. Ako may collab kami ni Kobe. Kasama namin si M-Class. Big and Small featuring kami dun sa kanta ni Kobe. Kasama si Kobe. Ang dilim dito Yun. Naka-item Ayun, patapos na. Patapos na kami sa plano. I-record na lang. Syempre, medyo busy na itong mga nakaraan dahil sa mga festa. So, yun. Ikaw dapat pag-uusapan dito. Ba't ako nagsasalita? Teka lang. Natadala ako So yun, nasabi mo na nga gaano naka-impluensya yung mga artist dito sa Milano sa pagiging rapper mo. Ano naman yung the best na event na hindi mo makakalimutan? Lyricalan 1. Nandun ka ba nun? Oo. Sorry, lasing ako nun Teka lang. Teka, tanda ko, pagkatapos namin dumali ni Karma, sabi mo pa, ang lakas nun Ba? Oo. Sobrang lasing ko nun. Lasing naman ako kada event, kaya pasensya na kayo kung hindi ko tanda. Pero yun, salamat sa pagpunta sa Lyricalan. Pero, ang tawag dito, ano naman yung event na pinapangarap mo na mapuntahan? Event ng Plucky Tribe. Hindi pa, sa pagkakaalam ko, never pa nagkakaroon ng event ng Plucky Tribe. After ng Lyricalan 1, nagkaroon ng event ng Plucky Tribe, di ba, Franz? Wala. Hindi yun yung mismong talaga. Pero,
program pa din yon. Isang event pa rin na ang pakana ay Plucky Tribe, I think. Pero wala yung Plucky Tribe na ine-expect mo, parang ganon. Panong... Yung tipong Lyricalan 1, Lyricalan 2, ganon Hindi, ba yung gusto basta mo? magkaroon lang kami ng event. Uh-huh. Goods na yun. Parang achievement na rin yun ng Plucky Tribe sa tingin ko eh. Pag sa event bang yun? Hindi, ba't ka tumatawa ka agad? Hindi, tatanong ko sa'yo, seryoso. Minsan, mula na rin naniniwala sa akin, no? Kung magkaka-event ang Plucky Tribe, paano yung preparation na gagawin mo doon? Magsusulat ka ba ng kanta, mga kanta para doon? O may mga kanta ka nang gustong i-perform doon? May mga kanta na ako na gusto kong i-perform. Tas kung sakali na may tinatrabaho ako, niluluto na bago, ipe-perform ko na din. Kung alam ko may potential para i-perform sa aming event. Pero, mas trip mo bang maging rapper o mas trip mong maging battle MC? Mahirap na question. Sa isang event. Sa isang event, kumbaga, isang event na may perform at battle, kung alin ang pipiliin ko. Siguro sa battle na ako. Kasi? Na-enjoy ko eh. Kumbaga... Okay, next battle kayo ni Jerry's, ha? Ayoko. Body bag ako doon. Ano bang tawag dito? Bakit? Mas na-enjoy mo na saan? Sa crowd? Mas na-enjoy mong magsulat? Mas na-enjoy mong... Magsulat, mag-prepare para sa battle. Iba eh. Talagang nakafocus ako dun. Hindi ako gumagawa ng kanta. Buong araw talaga. Nag-iisip ako ng susulatan. Kung anong pwede kong isulat para sa battle. So, respect that. Pero ako, gusto ko parehas eh. Pero performance tsaka battle. Kung sa'yo, kasi pwede ka rin namang mag-perform. Tapos mag-battle. Ako siguro... Ako, hindi na ako ba-battle ha. Baka ma-misinterpret ni Marco ha. Baka sabihin, battle ang gusto ko. Ayoko nang bumattle. Para kay Monkey ang sinasabi ko. Pwede ka naman parehas. Kasi kung parehas, mahihirapan ako. Kasi mag-i-ensayo din ako sa pag-perform eh. Hindi, kantahin mo na lang yung mga memoryado mo na. Pwede rin. Minsan, hindi ko rin na ano eh. Hindi ko rin talaga nakakabisado. Yan, yung mga kanta ko nakaraan, tigil-tigilan mo kasi ang TikTok. Kaya ganyan ka eh. Bago tayo dumako dun sa pagiging battle MC mo, isang katanungan lang sa pagiging rapper. Para sa'yo, anong mas dapat tutukan? Flow o lyrics? Lyrics. Bakit? Kasi sa lyrics, manggagaling yung mensahe na gusto mong iparating sa mga tao. Kasi ako, personally, hindi ako sumusulat ng basta-basta lang kasi para gumanda yung kanta. Gusto ko may laman yung sulat ko. Kaya sa lyrics talaga ako nag-focus. Mismo. Sa flow? Sa flow, depende. Kung trip-trip ko lang gumawa ng kanta, flow lang. Ibang flow yun. Pero related pa rin dun sa sa last question ko, kung ano yung tatanong ko sa'yo ngayon. Sino yung hinahangaan mo sa lyrics at sino yung hinahangaan mo sa flow? Sa mga underground rap artists dito sa Europa. Sa lyrics? Lyrics at flow. Underground. Dito sa Europa. Sa flow talaga, si Kobe. Si Kobe talaga. Sinabihan namin yan, G, ikaw magko-chorus dito. Puta, 3 chorus, solid lahat. Lahat ng flow solid ni Kobe, pati mga verse. Tapos sa lyrics naman, hindi ko... J-Riz na yan. Ba't ka to ha? Sa flow nga pala yun, no? Sa flow, kasi lyrics. Hindi, sa lyrics nga, sa lyrics. Siguro si Kai.
Kamusta na pala si Kai? All goods. Nakausap ko nung nakaraan. Shoutout sa'yo, Kai. One day, Mm. baka gusto mong bumisita dito. Pag-usapan natin kung ano yung dapat pag-usapan. Di ba? Mismo. Bakit? So yun, dumako tayo dito sa isang personality ng pagiging battle MC mo. Parang Si- isang... Sino yung unang battle MC na napanood mo? O live? O YouTube man yan? At napasabi kang, kaya ko rin yan. Magiging battle MC din ako. Wala. Oo. Wala talaga akong napanood na sinabi kong kaya ko rin yan. Kumbaga nanonood ako ng flip top. Siyempre, ang una kong mga napanood, sina Abra, Lune, nung panahong 2013. Kung kailan nagsisimula pa lang ang flip top. Pero kung itatanong mo yung battle MC na naging inspirasyon ko para maging battle MC din ako, wala talaga. Kumbaga, nagkataon lang na inaya akong bumatel, sinubukan ko kung kaya ko. Paano yun? Paano yung pagkakayaya sa'yo? Kasi, hindi ka naman kilalang bunga battle. Karma, true karma. Paano yung pagkakasabi sa'yo? Kasi nung Lyricalan 1, pagkakaalam ko, tinanong ni Boss Marco si Karma kung gusto niyang bumatel. Kasi nga, mag-organize si Boss Marco ng a cappella rap battle. Tumanggi ata si Karma. Kaya tinanong ni Karma kung meron siyang kakilala na gustong bumatel, gusto sumalang. Tinanong niya ako. Sabi ko, sige, try natin. Sabi ko kay Karma. Sino nakalaban mo nun? Si RVD. RVD? RVD. Paano mo sinulatan si RVD nun? Siyempre, unang battle mo, di ba? Trip-trip lang. Aha. Nanonood ako ng flip top para magkaroon ako ng inspiration. Mhm. Pero kung ano na lang ang maiisip ko, yun na lang. Yun na lang sinusulat ko. Wala akong kaalam-alam sa mga multi-holorhyme, sa mga ganyang wala akong alam nun. Basta magtugma, yun na yun. The best MC o battle MC na nakalaban mo? Nakalabang ko. Si Kai. Si Kai talaga. Kai, sir. Bakit? Tinignan ka masama? Ano? Hindi ko Ano alam ba? kung nakatingin sa akin si Kai nun. Nauna kayo mag-react sa tinatanong ko eh. Ano ba? Si Kai kasi magaling naman talaga si Kai. Mhm. Lakas niya sa lyrics. Kung paano siya gumamit ng reference, kung paano niya pagtahi-tahiin yung mga angulo niya. Di ko nga expected na mananalo ako dun. Kaya gulat din ako. Ano naman yung the best na linya na binitawan mo o nasulat mo? Yun din, yung kay Kai din yun. Ano yun? Yung pasensyahan tayo, pero isasantabi ko muna ang pagiging magkaibigan natin, Maggie. Dahil ngayong gabi akong dahilan kung ba't hindi magiging proud sa'yo si Mami. Damn. Wala ba tayong palakpak dyan? Mga na dito eh. Mga tito moves na, mapara na sa kubeta, walang cellphone, binabasa na yung etiketa ng alak. Ano naman yung the best battle na napanood mo? Do your shit o in general? Pati mga Sabihin flip top? natin do your shit. Kasi mas maganda namang mamanood pag live eh. Iba yung impact ng live sa Napanood YT ko lang. kasi live. Si ano lang eh. Jeric versus Distract. Mhm. Yung si Kaiser at si paring Francis. Oh. Yung pinaka nagustuhan ko. Alin part doon? Yung Tulakan. Yung tulakan na. Hindi kasi parehas mainit yung dalawa eh. Mhm. Sinisisi ako ni Francis noon kasi ako nagbigay ng sunglass ni Francis. Oo nga, niya, tanda ko yun. sinisisi ako ni Francis. Talaga si Francis eh. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Sinuwag niya eh, no? Lipad naman si Kai eh. Pero shoutout sa battle na yun. Dikdikan yung battle na yun. Talagang Oo. walang patawad. Kumbaga, walang Aggressive. aggressive yung dalawang MC na yun.
Ikaw, Mm. sino yung gusto mong makalaban sa mga battle MC ng DYS? Bluetooth, tsaka Bluetooth, Kuma, Idol M-Class. Mhm. Yun, Bluetooth. M. Sino pa yung isa? Si Kuma, Kuma. Maganda-handa na kayo. malabong matuloy yan. Mm. Hindi Malay natin, may plano si Marco. Shoutout Marco Polo. Mm. Sino naman yung ayaw mong makalaban? Kumbaga masisira ang laro mo. Basta parte ng Plucky Tribe, ayoko makalaban. Bakit? Parang hindi ko kayang umall in eh. Hindi ko kayang sulatan ng masasakit na talagang pantira sa kanila. Ano ba masakit? Mga sugat, mga gano'n. Ayaw mong magsabi. Mga tahi. Tahi. Kukurutin kita ng tiyan, mga gano'n. Lagyan ka nila ng tamtax. Diinan ka ng tamtax. At tawag dito, the best naman para sa'yo na nangyari sa DYS na party ka. Yung umabot ako ng finals. Mhm. Although hindi ko expected na makakalabang ko doon si Idol Wewe. Pero doon pa lang sa part na nakaabot ako ng finals, the best na yun sa akin. Achievement ko na yun. Mm. Paano yung preparation nun? Kasi Wewe ang kalaban mo sa final. Mahirap. Hindi ko alam kung suseryosohin ko hindi. Kasi magkagrupo kami. Tapos humiling pa sa amin si parang Francis. Kaya nyo yung gawin ng walang bastusan. Kasi syempre magkagrupo kami. Madadamay din kasi siya kaya iniiwasan niya yun Pero nung sinabi yun ni parang Francis, umagri din naman ako, sabi ko, tama nga naman. Kasi isang grupo kami, pamilya kami. Ba't namin babastusin ang isa't isa? Diba? Kaya ang ginawa ko na lang, dinaan ko na lang sa lyrics. Kumbaga, patawa, ganun. Tapos yung third round, kung ano na lang maisip ko. Nag-choke pa nga ako nung third round eh. Ayos lang yun. Ayos lang yun. Ayos lang yun. Diba? At least, nakarating ka ng finals. Oo, diba? at least. At least. So yun, pagiging battle MC, may gusto ka bang iparating na mensahe? Sa mga gusto kang makalaban? Si Utol Bluetooth. Palagi akong hinahamon, tas pag sinabi kong game, ayaw naman. Yun lang. Utol, ba't ka ganyan? Joke lang, Utol, love you. Ano masasabi mo sa mga battle MC ng DYS? Malalakas. Mauusay. Lalo na yung iba. Gaya nila Kay nga, si Dat, mahusay. Sino pa ba? Si Jello. Mga yun, lahat yun, mahusay lahat sila eh. Wala ka pang nakaparating na message sa mga gustong bumatel sa'yo. Ibig sabihin is, sa mga gustong bumatel, ito ako. Bigay ka ng category, magbigay ka ng Sa mga gustong bumatel at trip niya akong kalaban, siya nga pala, si Boss Kahol. Ayaw daw akong kalaban kasi mahina daw ako eh. Subukan natin. Dang! Baka nakikinig ngayon sila Kay, O sige. Isang tabi muna natin yung pagiging battle MC. Dito wala akong nasulat. So, ikaw na lang yung mag-guide sa akin. Okay. Monkey. Sa TikTok, Monkey ka din. Vince. Mga tawag dito, yung mga viewers mo, anong tawag mo sa kanila? Young G. Bakit Young G? Kasi mga talubatang geng-geng. Paano ka nag-umpisa ng TikTok? Trip lang din. Gumawa ako ng video. Una kong video na nag-viral, yung Rizzo ko na adobo. Pero kaya adobo? Alam mo naman, yung mga talubata na dito lumaki. Mga hindi marunong mag-Tagalog. Tapos pag nagtatagalog sila, parang may accent. Ganon. Kaya adobo. Rizzo ko na adobo. Kung nilaga.
un po di minudo, may dahil un po di sinangag. Ganun na. Ganun ba yan? Oo, ganun na. Anong ginawa mo dun sa video na yun? Sabi ko, ganito yung mga kabataan na lumaki dito sa Italy. No, yun, so parlare Tagalog, pero il mio piatto preferito è riso con adobo. Ngayon, kinakengkoy ko lang yung accent. Nag-viral, 1 million views. Sabi ko, damn. Parang mali na yung pagkakaintindi ko sa adobo ngayon. Adobo. Yung iba nga nagsasabi sa akin pag nakakilala ko, di ba ikaw si, Adobo? Ganun? Pagkakano sa akin, ikaw si Adobo, di ba? Oo. Bakit ikaw ba nag-umpisa nun? O may gumawa talaga ng may viral na video na gumamit ng salitang adobo? Kasi may nakikita din ako na mga Italiano gumagawa ng piatto natin, yung mga putahin natin. At ganun nga yung bigkas nila. Hindi ko yun alam. Hindi ko alam. So, ikaw yung nagpaumpisa lang yun. Yun yung nag-viral. Oo. Kasi napapanood ko lang nun, yung mga Pinoy na whitewash talaga. Na kapag nagtatagalog, talagang ibang Tagalog nila. Parang mga konyo talaga. Ano yun? Nagluto ka ba noon dun sa video yun? O... Hindi. Pag-alagala lang ako nun eh. Pupunta ako ng barikan. Yung nagsasalita ka lang habang naglalakad. Tapos yun yung sinasabi mo. At nag-viral. Ano yung mga sinabi sa'yo doon? Paano binago yung daloy ng pagiging TikToker mo ng video na yun? Yung iba natutuwa. Tapos yung iba sinasabi, hindi naman basehan ng kumbaga kapag hindi ka marunong magtagalog, hindi ibig sabihin bawal ka nang kumain ng mga putaheng Pilipino. Kumbaga nagagalit sa akin. Kasi makitid utak nila eh. Baka siguro hindi nila matanggap na ganun sila. Hindi, may ganun nga magsalita eh. Oh. At ngayon, dahil sa video yun, ilan na yung followers mo ngayon? 35,000. Sa TikTok? Paano kanila masa-search? Vince Abisilla. Yun lang sa search nila. Di kaya #adobo. Ayun din. Riso con adobo, whitewash. #whitewash Pinoy in Italy. O di kaya lalaking pogi versus lalaking may dating. Gumawa ka ng video gano'n? Paano yun? Yan, explain mo sa amin. Ini-explain ko na mas lamang ang lalaking may dating kaysa sa lalaking pogi. Mismo. Di ba? Talo nga ng malandi ang maganda eh. Di ba? Literal yan. Pag malandi, mas Ano ba yan? Sa mga kababaihan ba yan? Kababaihan naman. Hindi lalaki. Hindi lalaki. Talo ang maganda ng malandi. Lagi. Kasi pag maganda ka, hindi ka naman malandi. Wala ka rin. Mas di ba? Ngiti oh. ang ganda ng ngiti niya eh, no? Ang sarap picture eh. Kita kaya yun sa video. So yun, paano mo in-explain sa mga tao yung sa dating at saka sa sa Kasi, gwapo? Sabi ko, ang lalaking may dating, kayang dalhin yung sarili. Hindi lang sa kung paano siya manamit, pati kung paano siya umasta. Ang lalaking may dating, ibang karisma, ibang aura na bitbit. Kasi tapos ang lalaking pogi lang, wala. Pogi, okay. Ganun. Pero kung wala siyang dalang dating, wala siyang angas, parang wala lang din sa paningin ng mga babae. Parang kapag ang babae nakakita ng pogi, ang reaction, okay, pogi. Okay. Pero pag nakakita ng may dating, damn, who the fuck is that? Makikurious siya. Totoo ba? Hindi. Agree ka ba? Wala akong alam sa dating. Sa alis, meron akong alam. Pag may alis. Sa dating, wala ako. Pag ako umalis, talagang mararamdaman mo. Wag naman. Iba yung dating sa alis. Doon na ako magpo-focus. May nakita din akong video, nag-pop up lang sa akin minsan. Kasi nag-upload din ako minsan sa TikTok nun sa mga thrifting. Yung makakain ka ng burger, mga sasabi mo yung mga tao, walang pambili ng burger. Ano yun? Paano naging setup nun? Doon yun sa lalaking may dating versus lalaking pogi. Oo. Doon yun konektado? Oo. Bakit?
Kasi kumakain nun ako ng McDo, Aha. ng burger. Karamihan, nag-viral nga. Karamihan ng mga nagko-comment, mga haters, mga basher, hindi naman hater, mga basher. Sabi, ganyan ba yung lalaking may dating? May tattoo sa ilig, tas kumakain ng burger? Karamihan ng mga comment ganun. Ganyan ba yung lalaking may dating kumakain ng burger, ng McDo? Kaya yun na lang ginamit kong pang-asar sa kanila. Ayun, wala silang pambili. Wala kaming pambili, kaya ganyan ang sinasabi nyo. Oo. Ano yung mga comment naman na pumasok after that? Pumasok na positive. Positive o negative. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan sa comment section. Yung iba, nagsasabi, wala talo ang lalaking pogi at may dating ng lalaking may pera. Yun ang sinasabi ng karamihan din. Although totoo naman, nag-agree ko dun. Pag may pera ka, talaga namang talo mo yung dalawa eh. Yung karamihan ng mga kababaihan, uma-agree dun sa mga sinabi ko. Sabi, bilang babae, nag-agree ako dito kay kuya. Talagang mas gusto nila Pangit yung doon, may dating. tinawag kang kuya. No? Ay. Oo. Okay na eh, tinawag mo pa akong kuya. All goods lang. All goods lang. Ano na yung pinakamadaming views na video mo sa TikTok? At ilan? 2 million. 2 million. Yun na nga yun, yung video yun. Yung video yun. Tapos ngayon, nag-upload ako nung last week. 2 million na din siya eh. Ano yung in-upload mo lately? Yung nag-viral. Hindi, yung lately last upload mo. Upload ko yung dapat marunong kang mangilatis ng tao. Kasi hindi porket mabuti ang pinapakita sa iyo, ibig sabihin, mabuti na rin ang intensyon sa iyo. Yun ang last kong upload. Ano naman yung mga comments doon? Lahat nag-agree. Wala akong basher doon. Lahat sumang-ayon. Baga, mga basher din yan. Sa una lang yan eh. Pag umalma ka, nawawala na eh. May basher. Active pa ba yung basher ng Street Star Talking? Ha? Wala na yatang comment eh. Sino gayon? Hindi ko nga alam. Tinatanong ko kung kumakain ng tae. Siguro. Ano yung pinaka masakit na natanggap mong comment? Damn. Pinakamasakit? Yung dinibdib mo. Na parang wala eh kasi wala naman akong pakialam sa mga comment ng mga yan eh. Ulagain kasi yung mga nagko-comment na ganun eh. Pero hindi ko sinasabing hindi ako affected sa mga comment na yun. Ganito na lang. Talagang Ano yung pinaka masakit na comment na natanggap mo sa buhay? pangit daw ako. Hindi naman masakit yun eh. Para sa akin, oh. Ano na lang sinabi mo? Wala, tinanggap ko na lang. Pero dinibdib ko yun. Promise. Sino man nagsabi sa'yo niyan? Pinsan ko. Pinsan mo na. Siyempre, magkaaway ka nun. Alam ka namang ipagpansit ka nun. Magkaaway kayo, di ba? Pinakamasakit na comment, wala din. Kasi hindi ko naman dinidibdib masyado yung mga ano eh. Kumbaga, pag pumasok sa isang tenga, inaayaan ko na lumabas sa kabila. Hindi ko masyadong dinadamdam. Ano naman yung pinakamagandang comment? Ngayon, sa TikTok naman tayo. Balik tayo sa TikTok. Pinakamagandang comment na nabasa mo. Na inspirasyon ako para sa kanila. Kuya, sabay ka doon. Oh, idol kuya. Idol kuya, Yang G. Pag minsan tinatawag din ako na Yang G. Pero kapag nababasa ko talaga yung mga ganon, talagang nakakataba ng puso. Kasi kahit papano, nagiging inspirasyon ako para sa ibang tao. Yung ano naman, kasi mas nag-focus ka na ngayon sa TikTok. Nakikita ko yung mga upload mo. Si Monkey ba, kahit hindi na magtrabaho, buhay na sa TikTok? Hindi. Ito sa mga gustong maging content creator dyan, wag sa TikTok. Hindi ka kikita sa TikTok. Walang bayad ang TikTok per views. Kahit ilang milyon yan, wala. Miske, 1 centesimo wala. 1 cents wala. Pero hindi ka pa kumikita?
Hindi. Kasi Paano kikita sa TikTok sa tingin mo? promotions, sponsorships, at live. Pinag-aralan ko yan eh. Simula nung nag-viral ako, simula nung nag-hit ako ng 10,000 followers, pinag-aralan ko talaga. Hindi ka pwedeng kumita sa views. Sa mga live pwede. Pero kailangan magdo-donate yung mga manonood sa'yo. Pangatlo, sa mga sponsorships at saka sa promotions. Paano? Explain mo nga yung promotion. Yung combine niya ng sponsorships eh. Halimbawa, may brand na magpapasponsor sa iyo. I-sponsor mo yung ipopromote mo. Yung, hanggang ngayon ba wala pang sponsor? Wala ka pang sponsor? May nagchat-chat sa akin, may nag-i-email sa akin. Anong sabi sa'yo? Na i-promote ko nga yung kalang product, tas may commission ako sa tuwing may bibili ng product nila. Anong produkto naman to? Bagoong? Ano ba to? Chili garlic. Ni Badang. Pwede rin naman Basta pera yan, kahit condom pa yan, di ba? Basta pera yan. Mga kung ano-ano na lang. Dati may nag-email sa akin, i-promote ko daw yung kalang app na pwede kang kumita kapag naglalakad ka. Sabi ko, putas, kamata yun. Hindi, meron yun. Tunay yun? Tunay yun. Tinanggihan ko. Akala ko scam. Steps ang binabayaran doon, I think. Maglalakad-lakad ka lang. Akala ko scam, kaya hindi ko na-replyan. Yun lang. And then, wala ka pang mga clothing na tipong... Wala pa. Mahirap din kasi wala din naman ako sa Pilipinas. Siyempre, mga audience ko nasa Pilipinas lahat. Karamihan ng mga audience ko, mga followers ko sa Pilipinas. Kaya, kahit man may mag-contact sa akin na clothing brand, malabo din. Pwera na lang kung nasa Europe yung kukontak sa akin o sa Italy. Yun. Kung doon pwede pa. Sa tingin mo, hanggang saan makakarating si Monkey sa pagiging TikToker? Siguro, target ko kasi ngayon 100,000 eh. 100,000 followers. Sa ngayon pa lang. Pero, sabi ko, pagka 100, hindi ko na siseryosohin. Kontento na ako doon. Pero hindi rin natin alam. Maybe one day, ma-reach ko yung goal ko na yon. Mas lalo pa akong mag-strive for more. Kaya hindi rin natin alam. Yung mga followers mo ba, alam na bumabattle ka rin? Hindi ko alam. Pero yung iba nakakakilala sa akin bilang Monkey. Nagka-comment, "Uy, Monkey, kailan ko ulit maglalabas ng kanta?" Ganun. Pero siguro battle MC hindi nila alam na battle MC din ako. Kasi hindi ka pa nagpa-publish ng mga Hindi. battle mo doon? Yung mga highlights ng mga battle ko in the past, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero target mo din? Or mas gusto mo mag-focus sa ginagawa mo lang ngayon kasi yun yung tinututukan nila? Siguro magfo-focus na lang muna ako sa segment ko ngayon. Kasi yun nga, unang-una, yun nga ang tinututukan nila. Yun ang inaabangan nila. At saka pangalawa, mahirap magpakilala bilang battle MC kung wala namang movement. Kumbaga, okay, battle MC ako dati, ngayon wala na masyadong ganap sa mga battle. Wala rin. Hindi mo masasabi. Pwede kang umuwi sa Pilipinas. Para sa isang battle lang. May mga gumagawa ng ganun sa flip top Oo, sina AJ Power. Kaso mga sikat na yun eh. Ako naman, wala naman akong sabihin. Parang hobby ko lang din. Sabihin nating passion na din. Kaso, wala nga movement, walang galaw. Kaya, medyo tigil na rin tayo sa battle MC. May mga sample ka ba na hindi mo pa nilalabas sa TikTok? Sample? Ano nga ba? Meron, kaso puta, nalilimutan ko lahat eh. Kasi ang daming pumapasok sa utak ko na ngayon, idea. Kung ano yung papasok sa utak mo, pwede mong gawin dito kung paano ka mag-set up ng video sa TikTok. Puta, teka, pag-iisipan ko. Ano nga ba yun? Meron eh. Teka, nasa utak ko na. Wait. Ba't mo ako tinitignan? Wala sa akin. Hindi, baka kasi umano agad eh. Yan. Yung mga taong ang turing sa'yo kalaban, kahit hindi ka naman nakikipagkompetensya. Paano
kumbaga ngayon, kunwari nasa TikTok ka. Mm. Paano yung monkey doon? Yung gigil ng monkey pag nagre-record sa TikTok? Wala. Paano mo sasabihin yun? Normal lang, parang depende din kasi yung sa sasabihin ko eh. Pag minsan, okay, bagay to sa aggressive, bagay to sa chill lang. Mhm. Depende yun. Pero siguro yung naisip ko neto lately, chill na mayabang. Kasi may inahaluan ko din ng yabang eh. Essential yun. Oo. Kahit sabihin na nating yung iba talaga nayayabangan, pero yung yabang talaga pag minsan essential yun eh. Para maano. May mga gusto ka bang mga kolabo sa TikTok? Mga content creator na sa tingin mo bagay din sa ginagawa mo? Wala. Wala. Kasi Gusto wala. mo mag-solo lang Solo lagi? lang talaga ako. Gusto ko sarili kong movement sa TikTok. Nasabi mo kanina, motivational. Mm. Baka pwede kang mag-iwan ng message dito. Motivational message na gusto mong iparating sa mga tao. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Lalo na sa mga kabataan dyan. Eto, wag nyong isipin ng pwede bang mga bulgar dito na ano? Oo, pwede yan. Wag nyong isipin ang puke. Ang pekpek. Nagpaalam ako, boss. Sige, okay lang. Okay lang. Medyo lang ako sa pagkaka-deliver mo ng Ganito na lang, wag nyong unahin ng babae. Lalo na sa mga kabataan dyan, unahin nyo sarili nyo, yung grind, gumawa kayo ng pera. Dahil, tandaan nyo, ang mundo mapang-api sa mga taong walang pera. Yun lang. Naapi ka na ba? Oo. Dahil wala akong pera? Oo. Tipo? Yung mga hindi ako sinasama sa gala, dahil wala akong pera. Ano masasabi mo ngayon sa mga taong yun? Tangina nila. Oh, mismo. Tangina nila. Literal, no? Paano, yung mga nagmamaliit sa akin dati kasi sila, alam mo yung mga popular na tao, pero hindi naman sikat, pero yung popular sila sa mga, parang popular sa school, sa mga samahan, parang hindi ka pinapansin kasi parang nobody ka lang para sa kanila. Baka kasi ngayon? nasa iyo yung dating. Nasa iyo yung Baka- dating. baka Sa kanila yun yung datong. Sa inyo yung datong. Sa Ay, akin yung puta. dating. Dapat ganun. Oo. Well, yun. Parang na-out of place ako. Pero goods lang. Kumbaga natuto din ako sa mga ganong karanasan. Baka may gusto ko na shoutout bago tayo pausa muna. Shoutout sa Plaque Tribe, sa lahat ng mga sumama dito. Paring Francis, Dex, Kobe, Idro, JMT, kay Maring Irish, sa lahat ng Plaque Tribe, sa mga tropa ko sa Padova, si Paring Henz, Paring Ray, Derf, JP, Narcels, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa akin at lalo na sa mga young G ko dyan. Maraming salamat sa inyo palagi. Mismo. At salamat sa mga sponsor. Salamat din kay Nudge Malco, Ghetto Clothing, Big and Small, Lyrical Division, Barishete, Ghetto Child, Ranskate Beats, Black Bandana, Roma Gang,